Gumugugol ako ng 8 oras sa pagkuskus ng mga inidoro sa mga bahay na nagkakahalaga ng $3 milyong. Ang mga may-ari ay nagbibigay sa akin ng $20 na tip para sa kanilang weekend vacation. Ngumingiti ako at nagpapasalamat pagkatapos ay nagmamaneho pa uwi sa aking apartment kung saan ang aking landlord ay nag-iwan ng isa pang abiso ng pagpapaalis sa pinto. Ang aking anak ay gumuguhit ng mga larawan ng mga bahay na nililinis ko. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi kami maaaring manirahan sa isa. Sinasabi ko sa kanya na nag-ipon kami, ngunit ang totoo ay hindi ako makapag-ipon kahit $20 sa isang linggo pagkatapos magbayad ng pagkain at pamasahe sa bus papunta sa trabaho. Ang aking mga kamay ay basag at dumudugo mula sa mga kemikal na ginagamit ko araw-araw. Gumagamit ako ng guwantes ngayon, ngunit ang pinsala ay nagawa na. Ang kabalintunaan ay napakahusay kong maglinis ng mga bahay ng ibang tao, ngunit ang akin ay gumuguho sa paligid namin. Tumawag muli ang landlord kahapon. Wala siyang pakialam na binawasan ang aking oras o na kailangan ng aking anak ng bagong sapatos para sa paaralan. Gusto lang niya ang kanyang pera. Wala na akong maibibigay sa kanya, wala nang dahilan. Tinanong ng aking anak kung bakit hindi kami maaaring mag-order ng pizza tulad ng mga pamilya sa mga bahay na nililinis ko. Sinabi ko sa kanya na masama ang pizza para sayo, ngunit nakita niya akong kumakain ng libreng tinapay mula sa kusina ng aking kliyente kapag wala silang tingin. Ang kahihiyan ay napakalaki. 2 beses nawala ng kuryente ngayong buwan. Ginagawa ng aking anak ang kanyang takdang aralin sa pamamagitan ng liwanag ng kandila ngayon. Hindi siya nagrereklamo na sa paanuman ay nagpapasama ng aking pakiramdam. Ang isang 10 taong gulang ay hindi dapat maging ganito katatag. Naglinis ako ng isang mansyon kung saan ang may-ari ay may hiwalay na aparador para lamang sa kanyang mga handbag. Ang bawat bag ay nagkakahalaga ng higit sa 3 buwan ng aking upa. Nagrereklamo siya tungkol sa kanyang tagalinis na hindi natitiklop ng tama ang mga tuwalya. Ngumingiti ako at humihingi ng paumanhin. Napansin ng isa sa aking mga kliyente, si Isabela, na hindi ako nagpapahinga. Tinanong niya kung okay lang ako. Muntik na akong mabuwag doon mismo sa kanyang marble na banyo. Pinainom niya ako ng tsaa at nakinig habang umiiyak ako tungkol sa pagguho ng aking buhay. Sinabi sa akin ni Isabela na dati rin siyang naglilinis ng bahay. 20 taon na ang nakalilipas, eksakto siya kung nasaan ako ngayon, walang pera, pagod, at hindi nakikita. Sinabi niya ang tanging pagkakaiba sa pagitan namin ay ang kaalaman tungkol sa pera, hindi ang pagsusumikap. Ipinaliwanag niya na ang paglilinis para sa hourly wage ay hindi kailanman magtatayo ng kayamanan. Kailangan kong gawing tunay na negosyo ang aking mga kasanayan sa paglilinis na may tunay na kliyente na nagbabayad ng tunay na pera. Ibinibenta ko ang aking sarili ng napakamura. Itinaas ko ang aking mga presyo sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon. 3 kliyente ang nawala sa akin kaagad, na labis akong natakot. Ngunit ang mga natira ay higit na gumalang sa aking trabaho. Sinimulan nila akong i-refer sa kanilang mga kaibigan na mas malaki ang bayad. Tumulong si Isabela sa akin na lumikha ng isang tunay na negosyo sa paglilinis. Gumawa kami ng mga business card, isang simpleng website, at mga kontrata para sa aking mga kliyente. Sa unang pagkakataon, nadama ko na isa akong tunay na may-ari ng negosyo sa halip na isang tagalinis lamang. Sinimulan kong subaybayan ang bawat dolyar na pumapasok at lumalabas. Ito ay masakit na makita kung gaano kaliit ang aking kinikita, ngunit ang sakit ay kinakailangan. Hindi mo maaayos ang isang problema na ayaw mong tingnan ng direkta. Binayaran ko ng buo ang aking unang buwan ng upa. Walang bahagyang pagbabayad, walang pangako, walang dahilan. Nakita ako ng aking anak na sumulat ng tseke at tinanong kung bakit ako umiiyak. Sinabi ko sa kanya na mga luha ng kaligayahan yon. Nag-empleyo ako ng aking unang empleyado, isa pang single mom mula sa aking apartment building. Ang pagtuturo sa kanya ng negosyo ay pakiramdam na pagpapagaling ng isang bahagi ng aking sarili. Hindi na kami mga tagalinis lamang. Kami ay mga may-ari ng negosyo na nagtatayo ng isang bagay ng magkasama. Ang paaralan ng aking anak ay nagkaroon ng career day. Sinabi niya sa lahat na ang kanyang ina ay nagmamay-ari ng isang kumpanya ng paglilinis. Sinabi niya ito ng may pagmamalaki kaya umiyak ako sa banyo pagkatapos. Ang aking hindi nakikitang trabaho ay sa wakas ay naging nakikita sa taong pinakamahalaga. Lumipat kami sa isang mas magandang apartment.
Hindi isang mansyon, ngunit isa na may gumaganang utility at mga bintana na talagang nagsasara ng maayos. Ang aking anak ay may sariling silid na ngayon. Isinabit niya ang kanyang mga guhit ng pangarap na bahay sa mga dingding ng aming tunay na tahanan. Nag-alok si Isabela na maging mentor sa ibang mga tagalinis sa pamamagitan ng aking negosyo. Ngayon ako ang nagtuturo ng mga klase na itinuro niya sa akin. Ang mag-aaral ay naging guro. Ang aking magaspang na kamay ay nagtuturo na ngayon ng daan para sa iba sa halip na nagkukuskos lamang ng sahig ng mag-isa. Bumili ako ng aking unang propesyonal na kagamitan sa paglilinis. Hindi na ginagamit ang mga gamit ng kliyente o ang aking sariling mga sira-sirang basahan. Ang pagkakaroon ng mga kasangkapan ng aking hanap buhay ay pakiramdam na isang deklarasyon na ako ay narito upang manatili, hindi lamang upang mabuhay. Tinanong ng aking anak kung maaari kaming mag-order ng pizza upang ipagdiwang ang aking kaarawan. Sa unang pagkakataon, sinabi kong nang hindi muna tinitignan ang aking bank account. Hindi niya alam kung bakit ako umiiyak habang kinakain ang slice ng pepperoni na yon. Nagsimula kami ng isang savings account sa unang pagkakataon. Ang panonood ng balanse na lumalaki bawat buwan ay mas kasiya siya kaysa sa anumang malinis na bahay na naiwan ko. Ang seguridad ay may ibang lasa kaysa sa kaligtasan. Nag-empleyo ako ng 3 pang kababaihan mula sa aking kapitbahayan. Ang bawat pag-upa ay pakiramdam na paghila ng ibang tao mula sa pakikibaka na alam ko ng mabuti. Kami ay nagtatayo ng isang sisterhood ng mga tagalinis na naniningil ng kung ano ang kanilang halaga. Ang babaeng nagreklamo tungkol sa kanyang mga tuwalya ay nagre-refer na sa akin ngayon sa lahat ng kanyang mga kaibigan. Sinasabi niya sa kanila na ako ang pinakamahusay na tagalinis na naranasan niya. Ang parehong taong nagpakita sa akin nang hindi nakikita ngayon ay tumutulong sa paglago ng aking negosyo. Ang aking mga kamay ay magaspang pa rin, ngunit ngayon kinakatawan nila ang lakas sa halip na kahihiyan. Ang mga kemikal ay hindi nagbago, ang aking relasyon sa aking trabaho ang nagbago. Hindi na ako naglilinis lamang. Nagtatayo ako ng isang bagay na pangmatagalan. Nagkaroon kami ng aming unang bakasyon ng pamilya. 3 araw lamang sa isang dalampasigan 2 oras ang layo, ngunit parang ibang bansa. Ang aking anak ay nagtayo ng mga sandcastle, habang napagtanto kong hindi ako nagkalkula ng bawat sentimo sa pagkakataong ito. Hindi na tumatawag ang landlord. Nagbabayad na ako ng upa sa unang araw ng bawat buwan ngayon. Minsan iniisip ko ang lahat ng mga gabing iyon na nagtago ako mula sa kanyang mga tawag, at nagpapasalamat ako sa Diyos na ang mga araw na iyon ay nasa likuran na namin magpakailanman. Sinimulan ko ang isang college fund para sa aking anak. Ang babaeng hindi kayang bumili ng pizza ay nag-ipon na ngayon para sa unibersidad. Ang bawat deposito ay pakiramdam na pagsira ng isang generational curse na nagsimula bago pa ako ipinanganak. Naglinis pa rin ako ng mga bahay araw-araw. Ngunit ngayon nililinis ko ang aking sariling tahanan pagkatapos ng may parehong pangangalaga. Ang babaeng dating nainggit sa mararangyang banyo ay ipinagmamalaki na ngayon ang kanyang simpleng banyo. Iyon ang tunay na kayamanan. Ang pinakabagong guhit ng aking anak ay nagpapakita ng aming apartment na may malaking smiley face. Isinulat niya ang home sweet home sa ilalim nito. Hindi isang mansyon, hindi isang marangyang bahay, aming tahanan lamang. Sa wakas ay nakikita niya kung ano ang ipinaglaban ko ng husto upang maibigay sa kanya. Magkasama na ngayon kaming nagtuturo ni Isabela ng financial literacy para sa mga domestic worker. Ang tagalinis at ang mentor ay magkatabi. Ang aking paglalakbay mula sa hindi nakikita hanggang sa nakikita ay tumutulong sa iba na makita ang kanilang sariling landas pasulong. Bumili ako ng isang maliit na bahay. Hindi ang mga mansyon na nililinis ko, ngunit akin. Ang mga susi ay mabigat sa aking kamay, ngunit sa pinakamagandang paraan. Ang aking anak ay tumakbo sa mga walang laman na silid na sinasabing ang bawat isa ay kanya. Ang aking negosyo ay nag-empleyo na ngayon ng 15 kababaihan. Lahat sila ay dating hindi nakikitang tagalinis. Ngayon sila ay mga may-ari ng negosyo, may-ari ng bahay, at mga mentor mismo. Ang siklo ng kahirapan ay nasisira isang trabaho sa paglilinis sa bawat pagkakataon. Ang babaeng dating nagtago mula sa kanyang landlord ay nagmamay-ari na ngayon ng paupahang ari-arian. Bumili ako ng isang maliit na duplex na bumubuo ng kita. Ang nangungupahan ay nagbabayad sa akin ng upa sa unang araw ng bawat buwan, isang bagay na hindi ko akalaing mararanasan.
Umiiyak pa rin ako kung minsan kapag nililinis ko ang aking sariling tahanan. Ngunit ngayon sila ay luha ng pasasalamat, hindi kahihiyan. Ang parehong mga kamay na nagkuskus ng sahig ng ibang tao ay nagpapakintab na ngayon ng aking sariling countertop ng may pagmamalaki. Gusto ng aking anak na maging may-ari ng negosyo tulad ng kanyang ina kapag siya ay lumaki. Nakikita niya ang paglilinis bilang isang landas sa kalayaan, hindi isang tanda ng pagkabigo. Ang pagbabagong iyon sa pananaw ay ang aking pinakadakilang tagumpay. Ang babaeng naglinis ng mararangyang tahanan ay natutunan na ang tunay na kayamanan ay hindi tungkol sa kung saan ka naglilinis, ito ay tungkol sa pagkakaroon ng kung saan ka nakatira. Ang aking tahanan ay hindi isang mansyon, ngunit ito ay akin. At iyon ang gumagawa nito na pinakamarangyang lugar sa mundo. Dumadaan pa rin ako sa mga milyon-dolyar na bahay na yon kung minsan. Ngayon ay ngumingiti ako sa kanila sa halip na makaramdam ng inggit. Ang kanilang mga may-ari ay nagbabayad sa aking kumpanya upang mapanatili ang kanilang paraiso. Ang aking paraiso ay naghihintay sa akin sa bahay. Ang pinakabagong guhit ng aking anak ay nagpapakita ng aming bahay na may karatulan ng negosyo sa paglilinis sa harap. Isinulat niya ang Mom's Empire sa itaas nito. Ang babaeng hindi makabayad ng upa ay nagmamay-ari na ngayon ng isang imperyo. Iyon ang kapangyarihan ng pag-aaral na makita ang iyong sariling halaga.